Narciso Olalo, July 6, 2026. Mensahe ng Diyos. Nasa isang barangay hall ako. Habang pinagmasdan ko ang mga tao, nasa loob nito, sabay narinig ko ang boses ng Diyos. I-bless mo ang barangay hall nila, kasama ang mga taong tunay naniwala sa mga mensahe ng Diyos, naniwala sa mga mensahe ng Diyos na pinarating at naniwala sa akin na si Jesus Christ. Naisip ko, nasaan ba ako? Ang daming barangay hall sa Pilipinas. Sumagot ang Diyos, ang sabi, nasa Osorio ka. Sa pagkakarinig ko, ang nagsalita, ang lalaking medyo payat, ang sabi, naniwala kami sa taong nagkatotoo ang premonition niya. Tumingin ako sa paligid, nakasuot pala sila ng damit na parang kulay, may pagka-violet. Ang sabi ko, God bless sa barangay hall niyo at sa mga taong tunay naniwala sa mensahe ng Diyos na pinarating ko. Nagbago ang senaryo, nasa labas ako ng isang bahay. Habang nakatayo ako, ang sabi ko, God bless sa bahay ninyo at sa buong pamilya mo. May isang babae na kasuot ng damit na kulay violet. Ang sabi ko, bahay mo ba yan? Sabi niya, hindi, kay Evelyn. Ba yun? Parang yun ang dinig ko. Sabay turo niya sa babae na nakasuot din ng violet na t-shirt. Paglingon ko sa kanan, nasa tabi ko pala si Susan. Ang sabi, ito si Susan, asawa ko. Siguro kilala mo na siya. Umirap ang babae at tila napahiya si Susan. Lumipat si Susan sa likuran ko. Sabay sabi niya, bakit papa ganun ang reaksyon niya? Sumagot ako, yun ang tinuturo ko na kung paano ka makikitungo sa kapwa mo. Kung gustong irespeto mo ang kapwa mo. Kung gusto mong mahalin ang kapwa mo, mahalin mo rin sila. Sa madaling sabi, kung ano ang pinunla mo, yun din ang aanihin mo. Nagbago ang senaryo. May mga taong binaliwala nila ako. Tila wala silang nakikita, sabay narinig ko ang boses ng Diyos. Sila ang mga taong hindi naniniwala, kaya silang lahat ay laging handa pag dumating ang mga trahedya sa buhay nila. Mawasak at mawala ang pinagmamalaki nila na parang bula. Yumanig ang lupa at umuga ito. Sabay narinig ko ang boses ng Diyos. Sige, yumanig ka pa. Duyanin mo sila at iundak-undak mo pa ang lupa para mawasak ang pinagmamalaki nila. Sa mga nasaksihan ko, tila nagkagulo na ang mga tao. Sumigaw ako, Panginoon, iligtas mo ang lahat na tunay naniwala sa mensahe mo na pinarating ko at tunay naniwala sa akin na ginagamit mong kasangkapan. Sabay huminto ang pagyanig at nagising ako. Ang mensahe ng Diyos. Pag-usapan natin ito sa darating na linggo sa gagawin kong Zoom meeting. Ayun. Sa Osorio, sa ano to, Cavite ito. So, yung mensahe na to, ang pinarating ng Diyos dito, maraming naniwala sa lugar na to. At siguro na panood nila yung nangyari noon na yung nga sa ah, nangyari doon sa kay ano kay Nining, kay ano ba yun? Kay Ningning na may mga video si Susan tungkol sa kanila ni Rose, sino pa yung iba na magkasamaan ng loob, napanood siguro nila. So, alam naman talaga nila na kung anong nangyari. So, pagtingin nila kay Susan, um, iba. Kung baga, alam nila na tunay akong ginamit ng Diyos. Tapos ganun ang, kaya nga si in general na sinasabi ko, doon kay Susan, ay sabi nga niya, bakit umirap? Ibig sabihin nga, na alam naman talaga nila na ginamit ako ng Diyos. Basta alam din nila na ganun ang pagtingin ng asawa sa akin, siyempre may nasasabi din sila. So, yun ang sagot ko na kung ano yung mga pinunla natin, yun din ang aanihin natin. Kaya kung gusto nating mahalin tayo ng kapwa natin, mahalin din natin sarili natin at mahalin natin sila. Para vice versa, mahalin din tayo. Kaya kung ano yung pinunla natin, iyon din ang aanihin natin. So, in general, ano man ang katayuan, yun tama dapat. Makikitungo tayo sa kapwa natin ng magandang pakitungo para pakitunguhan din tayo ng mga kapwa natin. So, yun nga, sabi nga ng Diyos na na-bless ang mga bahay na to, yung barangay nila. So, sa alam ng barangay nila, merong mga na tao doon na naniwala dahil nga meron silang nakikitang patunay na sabi nga na
nakatotoo ang premonition niya. So, ibig sabihin, yung mga sinusulat ko, na mga sinasabi ko na mensahe ng Diyos, nakatotoo. Kaya maraming naniniwala. So, ito yung mensahe na to na sinasabi dito. Na nang dahil sa marami akong napatunayan, nagagawa, boses ko makapagaling, makita ako ng kasalanan ng tao, makita ako ng parating, nakita ako ng taong buhay at masabi kong mamatay, kaya niwala sila. So ito yung sinasabi nila na naniwala kami sa taong may premonition. So yun yun. So ayun, ulitin natin sa mga tunay na naniwala. ah, Siguro yung ibilin na yun, meron siguro yan. Ibilin siguro sa lugar nila na naniniwala. Ay may binanggit ang Diyos na ibilin eh. Merong isa, yung mukha, nakita ko lang pero hindi ko kilala pangalan. At alam ko, naniwala yun. Kasi matanggal na rin yan na sila nang bigay, sila Jonah Ocampo, sila kasama sila Ros noon, sila Jing Jing. Ang tagal, ang dami na nilang inikot yan na nabigay ng flyer. So, sa lugar nila, dami na rin siguro nakatanggap at dami nang nagbasa. So, hanggang ngayon, alam ko, nagpatuloy pa rin sila sa mamigay. Kaya, hindi man ninyo nakikita, hindi man nyo narinig ang Diyos na nagsabing, Iblis kayo, kaya sa pamagitan ko, marinig ninyo na ah, gusto pa rin ng Diyos na mabless kayo sa lahat ng bagay na ginagawa ninyo at makamit ninyo ang mga bagay na inaasam-asam ninyo o pangailangan ninyo sa araw-araw. So, God bless sa inyong lahat, sa mga tunay na niwala at saka sa mga nag-share. At yun nga, sa Barangay Osorio, kasi yun ang pinakita sa mga taong na tunay na niwala ah, sa Barangay Hall ninyo mismo. God bless sa inyo and more power. Patuloy lang ang pag-share. Alam naman ninyo na ang Diyos nagpaalala na pagdating naman ng panahon, hindi natin masabi. Tulad yan, may mga trahedya. Nagbanggit ang Diyos dyan ng lindol. Kagabi, may pinakita na naman na lindol. Yun nga sabi ninyo na dati na yan, lindol na yan. So, oo, dati na yan. Pero mag-ingat kayo kasi lindol ngayon. Kung paano ko sinulat, yung talaga nangyayari. Kaya huwag kayong kapante na dati na yan dahil iba na ngayon ang lindol. Tulad nga ng sinasabi ko na sabi ng Diyos na ang dating lugar ni babae, kayo babae na. Ang dating ilong na hindi umapaw, ngayon naapaw na. Ang dating tubig dagat na hindi umakyat sa lupa, ngayon naakyat na. At itong mga trahedya na 1 times 1 times 1 1 times 1 1 1 equals trahedya, ito na ngayon na namating. Kaya maririnig mo sigawan ng mga tao. Na wala din namin alam anong gagawin. Dati inatong hindi binabaha, ngayon binabaha na kami. First time namin naranasan. So, mga ganun tipo na maririnig natin. So, yun nga, sabi natin na ang Diyos ay tagapagligtas. Marami akong follower na mula pa noon, maraming mga trahedyang dumating sa buhay natin. Wala pang isang follower na nagsabi na papahamak sila. Marami nagsabi na swerte sila na naligtas sila o hindi nag-iba ang bahay nila o hindi sila diyanan ng baha. Pero sa mga nangutya, nagsabi ng masasakit, maraming sinasalanta, maraming bahay nag-iba o tinambakan ng baha o mga aksidente. So, yun nga, sabi ng Diyos na ang lugar na maraming nangutya, doon ang malaking tahidya na nangyayari. So, yun lang. Maraming salamat sa inyo. Thank you.